Panginoon, our sermon text will be from 1 Corinthians chapter 14, and we'll dive in dun po sa mga huling talata, verses 26 hanggang verse 40. Babasahin ko po mula sa FSV translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Sa inyong pagkakatipon, bawat isa ay may awit, may aral, may pahayag, may wika, o kaya ay may pagpapaliwanag. Dapat isagawa ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay ng iglesia. Kung mayroong nagsasalita ng ibang wika, dapat ay dalawa o pinakamarami na ang tatlo, at isa-isa silang magsasalita. Kailangan may magpaliwanag ng mga sinabi. Ngunit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik na lamang sa iglesia ang tagapagsalita at makipag-usap sa kanyang sarili at sa Diyos. Hayaang magpahayag ng propesiya ang dalawa o tatlong tao, habang inuunawa naman ng iba ang ipinapahayag. Kung may dumating na pahayag sa isang nakaupo, dapat munang tumahimik ang nauna. Sapagkat kayong lahat ay maaaring magpahayag ng propesiya ng sunod-sunod upang ang lahat ay matuto at ang lahat ay mapasigla. Ang mga espiritu ng mga propeta ay nasa pamamahala ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Gaya sa lahat ng mga kapulungan ng mga banal, ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia, sapagkat hindi sila pinahihintulutang magsalita, sa halip ay magpasakop, alinsunod sa sinasabi ng kautusan. Kung mayroon silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang mga asawa sa bahay, sapagkat hindi naangko para sa isang babae ang magsalita sa iglesia. Sa inyo ba nanggaling ang salita ng Diyos o dumating lamang ito sa inyo? Kung inaakala ng sino man na siya isang propeta o may kaloob na espiritual, dapat niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang hindi kumilala nito ay hindi rin dapat kilalanin. Kaya mga kapatid, nais ninyong mabuti ang makapagpahayag ng propesiya, ngunit huwag ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Gayon may dapat isagawa ang lahat ng mga bagay sa karapat-dapat at maayos na paraan. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo muna pong manalangin. Tayo humingi po ng paggabay ng ating Diyos sa atin. Pinagpapasalamat po namin o aming mabuti at dakilang Diyos ang pagbubunyag muli sa amin at ang pagpapakain sa amin ng iyong salita. Na sana ito ay talaga maging kapahingahan at kabusugan po ng aming kaluluwa. Ilayo mo po ako sa mga pagkakamali upang tunay na makakain ng dalisay na pagkain ng iyong salita ang iyong mga minamahal na tupa, at paalala mo pong patuloy sa akin na ako man ay nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot sa aming teksto, bagamat ako man po ang magpapahayag nito sa araw na ito. Kaya po aming Panginoong Diyos, sa aming muling pagsilay sa iyong mga katangian, kalooban at sa iyong mga pamantayan at panuntunan sa amin, nawa po ay muli mong pakilusin ang iyong banal na espiritu upang gamitin po ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mo pong kalooban. Ito po ay aming dalangin sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang amin pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Noong mga nakaraan po o nakaraang linggo, atin pong tinalakay ang kahalagahan na sa paggamit natin ng ating mga kaloob sa espiritu, ay ang ating hangarin ay yung mga kaloob una sa lahat na makapagbibigay ng kaunawaan o pagpapatibay o kaalaman sa bawat membro ng iglesia, sapagkat ibinavalue o pinapahalagahan ng ating Panginoon na dapat din natin pahalagahan. Ito pong tinatawag natin na kaunawaan, na sa bawat nating paggamit ng ating kalooban, ang ating hangarin ay makaunawa, at sa pamamagitan ng kaunawaan na iyon ay mapatibay ang bawat membro ng iglesia na mahahagip ng ating pagmiministeryo sa kanila. At in so doing, ang nangyayari po dito ay ang ginagawa ni Apostol Pablo ng pagpapaalala ay ang sabihin sa mga mananampalataya ng Korinto na kung saan ay ang kanila talagang mas pinaprize na kaloob ay yung pagsasalita ng iba't ibang wika, kasi mas nakamamangha nga naman ito para sa kanila. O ikaw ay makapagsalita ng wika na hindi mo naman technically inaral, ngunit bigla kang tila naging eksperto sa wika na ito, naging fluent ka, isang kamangha-manghang bagay. Ano po, ngunit ang sinasabi ni Pablo, mas mabuti pa na ikaw ay magpahayag ng mga bagay na nauunawaan kahit sa mga iilang bilang na salitang nauunawaan, kaysa may 10,000 ka o mahigit na alam na wika, ngunit hindi naman naiintindihan ng iba. In so doing, sinasabi ni Pablo na dapat ay ang pinuprosige ng bawat Kristiyano na may kaloob ay ang paggamit ng kanilang kaloob para sa kaunawaan ng marami. And in so doing, nakikinabang din na maaari ang mga hindi mananampalatayang bigla nating makakasalamuha o biglang papasok
sa ating iglesia, lalo sa panahon ng pagtitipon o panambahan, na kung saan pag nauunawaan ang mga bagay ng Diyos na ating ipinapahayag o miniministeryo sa iba, ang nangyayari ay sila'y nakakaunawa din sa kanilang sarili kung sino sila. Nakikita nila na sila pala ay tunay na makasalanan at nakikita nila ang kanilang pagkamakasalanan ayon sa mata ng Diyos, na sila ay nararapat ng pananagutan, nararapat sila ng parusa ng Diyos. Ngunit nandun din, kasabay nito ay ang pagpapahayag ng malinaw patungkol sa nag-iisang kaligtasan kay Hesukristo, na maliban na tayo ay magsisi ng ating kasalanan at sumampalataya sa Kanya, ay mawawalan tayo ng pag-asa, na sabi nga ng Hebrews chapter 2, na makatakas o makaiwas sa parusa na paparating o sa paghatol na paparating. At napakahalaga po ng kaunawaan. Ano po? Lahat tayo ay laging pinupursu ang kaunawaan, whether we're conscious of it or not. Hindi natin magagawa yung mga bagay na ating ginagawa ngayon kung hindi natin naunawaan kung paano sila gawin. Marami pang iba. We go to school and spend a lot of years sa eskwelahan upang maunawaan natin ang iba't ibang mga bagay tungkol sa buhay na maaari nating magamit upang makapag-navigate tayo bilang mga tao dito sa daigdig na ito. Sa pagtatrabaho, bago tayo magtrabaho, yung mga may pagkakataon ay nagkokolehiyo upang makaunawa kung ano ba ang kanilang pinapasok at hinahangad na larangan, kung paano ba isagawa at pagkakitaan yung ating mga larangan na ating inaaral at marami pang iba. Lahat tayo ay nabubuhay ng hindi hiwalay sa kaunawaan. Ito ay laging ipinupursige, ngunit higit sa lahat ng mga tao ng Diyos sa iglesia. Dahil ang kaunawaan na ating ipinupursige sa iglesia ay ang pinakamataas na kaunawaan, mga bagay na pinakamataas at pinakamahalagang maunawaan kumpara sa iba't ibang bagay ng karunungan na nag-i-exist o umiiral sa daigdig na ito. At ito'y walang iba kundi kaunawaan patungkol sa kung sino ang Diyos na nagdudulot upang maunawaan natin kung sino talaga tayo sa harapan ng Diyos. At hindi lang yon, kaunawaan patungkol sa mga bagay ng Diyos upang malaman natin kung ano ba ang layunin ng Diyos, kung ba't nilikha niya ang sangnilikha at kung bakit tinubos niya ang mga hinirang niya sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating pong Panginoong Hesukristo. At sa bawat kaunawaan na ating natatamo, laging may nangyayari na kaayusan. Tama ba? Pagka may mga tao na nagkakaroon ng gusot sa isa't isa, how do we usually address it? Anong tawag doon? Misunderstanding. Pero pag ang dalawang tao, dalawang panig na ito, o maaaring higit pa sa dalawang panig, ay magkaroon ng pag-uusap, magkaroon ng kaunawaan, the moment that they understand, it comes to order. Tama ba? Ang kaunawaan ay laging nagdudulot ng kaayusan. At lagi ko pang sasabihin, ang tamang kaunawaan. Di ba mahalaga yon? Hindi lang basta kaunawaan, pwede tayo makaunawa ng isang bagay na mali naman pala. Ang tamang kaunawaan ay nagdudulot ng kaayusan. Kaya nga, pagka tiningnan natin ang mga bagay na sinasabi ni Pablo na nakadugtong doon sa mga huli niyang sinabi, patungkol sa pagpapaunawa sa mga bagay ng Diyos, isa sa mga iniuhulma nito ay ang kaayusan sa pagsamba sa Diyos. Sa mga talata natin ngayon, dumadako si Apostol Pablo sa paksa na tinatawag nating order in worship o kaayusan sa pagsamba. Ito ay dapat nating isaalang-alang sapagkat sa tuwing mauunawaan natin, paunti-unti at sa mga pagkakataong ipinapaunawa sa atin sa pamamagitan ng kasulatan kung sino ang Diyos at ang mga bagay ng Diyos, ang isang direktang resulta nito ay ang mahulma kung paano natin gawin ang mga bagay-bagay lalo na sa loob ng iglesia. Tandaan muna natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay ibinigay sa atin ng ating Diyos Ama sa isang mundo na nawalan ng kaayusan nang dahil sa kasalanan upang sa pamamagitan ng pagtubos ni Hesukristo. Sabi nga sa aklat ng Kolosas, hindi lamang basta yung mga hinirang, ngunit tubusin sa pamamagitan ni Kristo ang sangnilikha. Ang layunin din ng Diyos sa kanyang ginawang pagtubos sa pamamagitan ni Kristo ay ibalik ang nawalan ng kaayusang sanlibutan sa nararapat nito na kaayusan. It is to bring the entire creation, even us na kinreate sa image and likeness ni God, na nasira yung imahe at likeness na yun dahil sa kasalanan. Redemption is for the purpose also
of bringing back the entire creation into its proper and appropriate order. At dahil doon, bagamat hindi pa ito dumadating dun sa kahustuhan, na kung saan ay alam natin po na tiyak na darating balang araw, pero ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng mga lokal na iglesia niya, sa pamamagitan ng mga mananampalataya, ay nagbibigay sa daigdig ng salamin kung ano ang paparating na magiging kaayusan. Kaya kung meron mang, let me quote for a lack of a better word or use the term institution. I don't mean to minimize the church as a mere institution. It's just a lack of a better word. Pero kung meron mang institusyon sa daigdig na nararapat ng talagang mataas na pagpapahalaga sa kaayusan, wala nang iba ito kundi ang iglesia. At lagi nating tatandaan, karugtong ng kaunawaan natin patungkol sa Diyos ay ang kaayusan. Lagi nating tatandaan, ang pagsamba ay ang ating pagtugon sa ating pagkakakilala sa Diyos. Alam niyo po kung ano ang pinaka-sentral na talata dito sa mga talatang ating tinitingnan? That's in verse 33. Nung sinabi ni Apostol Pablo na kaya niya hinihimok ang mga bagay na ito sa mga mananampalataya ng Korinto na nagkakaribok, nagkakagulo sa kanilang pagsamba. Ang sabi ni Apostol Pablo, kaya ko ito sinasabi sa inyo na kayo'y maging maayos, kayo'y may order, dahil kayo dapat una sa lahat ay makaunawa for this order to happen. Verse 33 said, sapagkat, iyon ang rason. Di ba sabi natin sapagkat dahil, ano daw? Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Sa ibang translation na sinasabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kalinawan. God is not a God of disorder, but of order. And because God, whom we worship, nating sinasamba, ay ang Diyos ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan, siya ang Diyos ng kaayusan at hindi ng kaguluhan, siya ang Diyos ng kaunawaan at hindi ng kalituhan. Lagi nating tatandaan, inaasahan sa mga sumasamba sa Kanya na sambahin siya ng ayon sa kung sino ang Diyos. Sa John chapter 4, nung binanggit ng ating pong Panginoong Hesukristo, doon sa kabanatang iyon, na sinabi niya, naghahanap ang Diyos ng mga sasamba, kaya dapat tayong sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ibig sabihin po doon ng ating Panginoon, ay dapat nating sambahin ang ating Panginoon ayon sa kung sino siya. God is a spirit, therefore worship Him in spirit and in truth. Ayon sa kung sino siya, batay sa kasulatan, batay sa katotohanan, kaya worship Him in spirit and in truth. Batay sa kung sino siya sa kanyang katangian at batay sa kanyang ipinahayag na pagdidisclose niya po ng kanyang sarili na nakalagay po sa kasulatan. During this time, may propesiya pa, pero dahil hindi pa kumpleto ang kasulatan, but we are so blessed and fortunate today kasi we don't need to aspire those sign gifts dahil po kumpleto na sa ating panahon ang banal na kasulatan ng Diyos. Therefore, sa ating panahon ngayon, we have no excuse para tayo ay mawalan ng kaayusan sa ating pagsamba. Hindi lang yun, i-extend na natin, hindi tayo, o wala tayong excuse mawalan ng kaayusan sa kung anumang ating mga isagawa sa iglesia. Sapagkat mayroon na tayong 66 na banal na kasulatan o mga libro na bumubuo sa banal na kasulatan ng Diyos, lahat ng sinasabi ng Diyos na dapat nating isaalang-alang, especially in worship, are all there. As we behold our God, order has to take place. As we behold God progressively, dahil ito'y patuloy, continuously, it means that order should continue. Hanggang sa muling dumating ang hinihintay nating araw, ang muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, the Christian life is a lifelong pursuit of beholding God. Lagi nating tatandaan yon. Ito may sa ating personal at pribadong pagninilay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito man ay sa pamamagitan ng pakikinig sa pangangaral o pagtuturo ng salita ng Diyos. The Christian life is a lifelong pursuit of beholding God. And yung pinaka-exercise po natin ng ating pagbibehold sa ating Diyos ay nagaganap tuwing tayo ay sumasamba. Yun po ay isa sa mga napaka-crucial na bahagi ng buhay ng Kristiyano. Alam niyo po, kung tatanungin natin,
Sa anong layunin tayo iniligtas ng Diyos? Baka naitanong nyo na yun dati sa inyong sarili. For what reason did God redeem us? Of course, there are several reasons. But among the topmost reasons, kasama sa mga pinaka nasa tuktok na dahilan, ay upang sambahin natin ang Diyos. We have been redeemed to worship. And ang redemption, since ito yung ginagamit o ginawa ng Diyos na paraan upang dalhin ang lahat ng nasira sa kaayusan sa dapat itong kaayusan, tayong mga niredeem ay nararapat sa ating pagsamba. Nasambahin ang ating Panginoon ng may angkop at nararapat na kaayusan. Dahil yun ay nagbibigay sa atin ng refleksyon, ito ay nagbubunyag kung kilala ba natin talaga ng tama ang Diyos o hindi ba natin kilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga mula dito sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang angkop na pagkilala sa ating Diyos na sinasamba ay nagdudulot ng nagpapatibay at may kaayusan na pagsamba. Ang angkop na pagkilala sa ating Diyos na sinasamba ay nagdudulot ng nagpapatibay at kaayusan sa pagsamba. Alam niyo po mga minamahal na tupa ng Panginoon, ang pagsamba sa Diyos ay hindi basta emosyon. Marami nakakalungkot sa mga panahon ngayon na kaya lamang sila gustong-gusto na pumasok sa panambahan ay dahil nai-stir up ang kanilang emosyon. Marami din sa mga tao na ginagamit ang simbahan, na ginagamit ang panambahan upang sila'y makalimot sa kanilang mga karanasan. Hindi po ang pagpunta sa panambahan ay upang makalimot ka. Hindi siya upang makalimot, ngunit upang umalala. Alalahanin mo na sa kabila ng mga karanasan mo, hindi man yan kanais-nais, ay may Diyos na nag-aalaga sa iyo bilang ikaw itinubos niya kay Hesukristo. At yun yung mga bagay na dapat nating alalahanin. Hindi natin inaalis ang emosyon bilang ito'y bahagi ng pagiging tao. Hindi mo pwedeng sabihin mawalan ka ng emosyon. Dahil hindi ibig sabihin mo, sinasabi mo sa tao na ikaw ay wag nang maging tao. Pero hindi ang ating hangarin is emotionalism. Hindi po ang pagsamba ay may layunin na ang iyong emosyon ay biglang baguhin o di kaya naman ay upang ikaw ay makaramdam ng kakaibang emosyon. Hindi rin ito basta ingay, hindi ito konserto na kung saan ang mga tao na walang pambili ng ticket sa mga concert ay pupunta sa iglesia dahil para sa kanila ay may mas magandang musika doon na para nagiging rock concert na ang ilang pagsamba sa iba't ibang iglesia. Ang tunay na pagsamba ay tugon ng mga mananampalataya ng Diyos sa kanyang katotohanan. Minsan ang pinupunta ng mga tao sa pagsamba ay yung musika. O di kaya naman is yung sense of belongingness. Ang ipinupunta ng mga tao malimit ngayon sa iba't ibang panambahan ay yung mga bagay na hindi naman sentral sa pagsamba. Because the Christian life, as I have said, is a lifelong pursuit of beholding God. Ang atin dapat ipinupunta sa pagsamba ay upang makarinig mula sa Diyos sa pamamagitan ng salita niyang ipapangaral ng mensaheng mula sa Kanya. Alam niyo, ang mga mangangaral, hindi naman talaga sila ang nagbibigay ng kanilang mga sariling suggestion, although sa kasamaang palad, may mga taong gumagawa nito. Pero ang isang matapat na pangangaral ng salita ng Diyos ay nagsisilbing ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng nangangaral. Ito pa makikita natin sa mga talata kagaya ng 2 Corinthians 5:20 na ang Diyos ay umaapila, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan namin. Sa madaling salita, ito ay ang pinupunta dapat ng mga Kristiyano ay dahil sila muling makakarinig mula sa Diyos. Makakarinig ng pagpapakilalang gusto pa ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Ng pagpapaalala ng Diyos mismo sa atin ng kanyang mga pangako, ng kanyang ginawa na kay Hesukristo upang tayo lalong mapatibay. Ang ipinupunta natin dito ay upang tayo ay sama-sama bilang mga tinubos ng mga tao ng ating Panginoong Hesukristo. Sama-sama natin siyang alalahanin, sama-sama natin siyang hangaan, sama-sama natin siya natingnan, sama-sama natin siyang pasalamatan sa pamamagitan ng paalala ng kung anumang mensahe at sa anumang talata ng Biblia na maipapahayag sa mga oras na iyon. At ang may dudulot nito ay kaayusan sa iglesia. Kaayusan ng ating individual na buhay at kaayusan din sa pagsamba dahil pag oras na tayo ay yun ang ating hinangad. Magkakaroon ng kaayusan sa iglesia dahil papahalagahan natin ng otoridad ng salita ng Diyos na sentral sa pagsamba
tuturing natin ito na otoridad talaga na galing sa Diyos. At dahil ganoon, ating ituturing na ang kasulatan lamang ang dapat magdikta kung ano ang dapat maganap at hindi maganap at kung paano gawin ang bawat bagay na dapat maganap sa pagsamba sa ating Panginoon sa tuwing araw ng linggo. Pagtugon po natin ang pagsamba sa kanyang katotohanan, sa katotohanan ng Diyos, sa kalikasan ng ating Diyos, sa kalooban ng ating Diyos, at ang layunin ay para sa ikatitibay ng bawat isa. Alam niyo po dito sa ating kabanata sa 1 Corinthians chapter 14, kinakausap po ni Apostol Pablo ang isang iglesia na bagamat may paghahangad namang maglingkod, pero sila ay nagkakagulo. Nang dahil sa ang nais silang mangyari, yung paggamit nila ng kaloob ay upang maitaas ang kanilang mga sarili sa halip na paunawain ang mga tao sa iglesia upang magkaroon ng kaayusan rito. Kaya nagkakagulo, hindi lamang ang kanilang samahan, hindi nagkakagulo ang kanilang pagtitipon, nagkakagulo ang kanilang paglo-Lord's Supper, pero dito nakikita natin sa ating mga talata ngayon, nagkakagulo din ang kanilang pagsamba. Ang pagsamba na dapat kasangkapan upang manatili ang kaayusan, nagkakagulo sila. At yun ang hindi natin hangad na mangyari sa anumang lokal na iglesia ng Diyos sa daigdig, pati na rin dito sa atin. Isang pagpapala na tayo ngayon ay pinahainan ng ating Diyos ng mga ganitong bagay sapagkat napakahalaga ng pagsamba sa Kanya. There's a reason why sa systematic theology, kung ito po'y aaralin ninyo, ang pinakahuli pong inaaral na branch ng systematic theology is the doctrine of the church. Sapagkat ang ecclesiology, yung doctrine of the church, ay ang inaasahang tugon batay sa lahat ng kaalaman natin tungkol sa Diyos. Batay sa kung anong relasyon meron tayo sa ating Panginoon. Batay sa mga katotohanan ng atin ng nasumpungan. At pagkakilalang atin ang kinikilala at ina-acknowledge patungkol sa ating Diyos kasama ang pagliligtas kung sino si Jesucristo, sino ang Trinidad, ano ang mga katangian ng banal na kasulatan, ano ang importansya nito, ano ang persona ng banal na Espiritu, sino ba siya, at marami pang iba. Ito mga bagay na ito ang siyang magpapatibay sa iglesia. At doon natin mahuhulma ang ating paggamit ng kaloob para sa kaunawaan at kaayusan. Sa mga taga-Korinto, maraming kaloob, pero maraming gustong magsalita. Gusto nila, sabay-sabay sila. Kumbaga, na-imagine nyo siguro yung senaryo na pagka may mga tao na ayaw magbigay daan sa isa, di ba sabay silang nagsasalita, tapos may imik pa uli dito, talagang kagulo. Di ba na-imagine nyo yung senaryo? Walang nagkakaintindihan, gusto nilang mag-ipaunawa ang kanilang sarili sa iba, pero dahil sa maling paraan nila ito ginagawa, sa paraang walang kaayusan, ay baliwala kung kahit gaano pa sila kalinaw magsalita. Pag sila'y nagsabay-sabay, wala kang makakaintindi sa kanila. At ito sa mga bagay na ginagawa ng mga taga-Korinto na sinasabi ni Pablo, hindi kayo pinagbabawalan na gumamit ng inyong kaloob. Basta gamitin nyo ito ng may kaayusan at sa karapat-dapat na paraan. Kaya nga sa ating pagtunghay sa ating mga talata, itanong natin, pagka tayo ba'y sumasamba, sa ating paggamit ng ating kaloob, lalo na sa panambahan, napapatibay ba ang iglesia? Yun yung una. Pangalawa, nanunulwalhati ba at nasasalamin ba nito ang Diyos na ating sinasamba? Yun ang napakahalagang mga tanong na sana ay ating itanong sa ating mga sarili sa point of reflection as we journey continuously into the text. 4 na bagay po ang ating titingnan mula sa ating mga talata ngayon na sana ay magbigay sa atin ng husto pang kaunawan at hubugin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito upang tayo ay sumamba ng may kaayusan at magpatuloy nating iorganisa ang ating pagsamba ng may kaayusan na nasa ilalim ng otoridad ng salita ng Diyos. Ito po yung una, isang layunin ng pagsamba ay pagpapatibay sa iglesia. Isang layunin ng pagsamba ay pagpapatibay sa iglesia. Ikalawa, ang hangarin sa pagsamba ay kaliwanag at kaunawaan. Ang hangarin sa pagsamba ay kaliwanag at kaunawaan. Ikatlo, ang autoridad sa pagsamba ay ang banal na kasulatan. Ang autoridad sa pagsamba ay ang banal na kasulatan. At ang huli, ang paglilingkod sa pagsamba ay may kalaya at kaayusan. Ang paglilingkod sa pagsamba ay may kalaya at kaayusan. Atin pong talakayan yung una, isang layunin ng pagsamba ay pagpapatibay sa iglesia. Alam niyo po, sinabi dito kaagad ni Apostol Pablo, matapos yung dakuan, yung paksa ng kaunawaan. Porsigihin niyo ang kaunawaan. Ititake ko po ulit ito principally,
Ano po kasi nga, hindi na nag-i-exist yung mga sign gifts na mga binanggit dito ni Apostol Pablo. But we can take the principle na ang kaayusan o ang kaunawaan na dapat nating pinupursige ay dapat magdulot ng kaayusan sa iglesia. Dahil sabi ni Pablo, ano bang ibig kong sabihin? Ito'y batay sa mga nauna niyang sinabi nung nakaraan nating talata nung isang linggo. Ano bang ibig kong sabihin, mga kapatid? What do I mean? What am I trying to get at? Saan ko ba nais dalhin itong aking sinasabi na ito? Ang sinasabi niya, sa inyong pagkakatipon, at ang tinutukoy dito ng konteksto ng pagkakatipon, na hindi lamang basta nagpangipangita, ngunit pagkasumasamba. When we gather, and when you gather rather together as a church, dapat daw ay may awit. Hindi lamang po ito gusto kong linawin, na nagbibigay ko ano dapat ang mga bahagi at ano dapat ang meron. Pero ito'y tumutukoy din sa kaloob. Kasi dahil ng salita o mga salitang bawat isa. Pagka ito hindi mo kinuha sa konteksto ng kaloob at ginawa mo na may awit, sabihin mo ay, ibig sabihin, dapat individually ay kakanta pagka may pagkakatipon. May kanya-kanya tayong haba ng pagsamba nun. I don't mind na mahaba ang pagsamba, pero ibig sabihin, isipin mo kung kahit tayong maliit na iglesia, tapos ang bilang ng ating awitin ay depende sa kung anong dami ng bilang ng mga miyembro, di ba? Again, sa akin wala yon. Pero nakikita nyo na hindi naman masama ang mahabang pagsamba. It depends upon minsan the preference ng tao at sa kanyang kapasidad. Pero hindi ito ang gusto kong puntuhin, hindi ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dito kinikilala niya na mayroong mga may kaloob ng pag-awit. May mga may kaloob ng pag-awit, may kaloob ng aral, may kaloob ng propesiya o mga pahayag, may kaloob ng wika, o nagsasalita ng iba't ibang wika, at may kaloob din ng pag-i-interpret ng iba't ibang wika. Kaya may sinabi dito o kaya may pagpapaliwanag. Ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, yes, nire-recognize natin. Kasi alam natin, dapat ay sa pagsamba may awit talaga, 'di ba? Psalms, hymns and spiritual songs. 'Di ba sinabi 'yon sa ibang mga talata ng Biblia ni Apostol Pablo? Dapat talaga may awitin. Yun yung Carmen Christi, yung tinatawag na hymn to Christ na nasa Philippians 2, hindi yun original ni Pablo. Ito po ay isa sa mga hymno na noong panahon nila Apostol Pablo inaawit nila. Yung sinabi ni Apostol Pablo na have this mindset that you have in Christ Jesus, that though He was in the nature of God, did not thought equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself. Yun po ay Carmen Christi, hymn to Christ. Inaawit po yun ng mga Kristiyanong ginawa lang ni Pablo, inilagay niya sa kanyang sulat. Para malimit gawin po yun ng ating deacon. Pagka siya po ay may pagkakataong mag-edify, ginagamit niya usually ang mga illustration ng mga hymno. At yun ay ginamit din ni Apostol Pablo. So, may awitin talaga dapat sa iglesia kapag sumasamba. Dapat lamang na may aral. Galing sa salita ng Diyos dahil sentral ang salita ng Diyos sa pagsamba. May mga pahayag dahil noong panahong yun hindi pa kumpleto ang kasulatan. May mga wika dahil noong mga panahong yun may ganoon pang sign dahil hindi pa muli kumpleto ang kasulatan. At dahil sila ay nasa nation na kung saan ay maraming lahi na nag-i-exist nung panahon nila. Nangalat ang mga Hudyo, sila ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma, pero sila ay nasa rehiyon ng Griego. Kita nyo, marami talagang mga lahi minsan. Kasi nagpangalat na, may mga talagang mga taga-Roma, may mga Hudyo, may mga lihitimong hintil na naroon. Kaya nung panahon yun, may mga wika pa. O yung tinatawag natin na gift of tongues. At dahil doon, may gift din ng interpretation of tongues. Pero bagamat marami sa mga kaloob, ilan sa mga kaloob dito hindi na nag-i-exist ngayon. Pero ang nais talagang sabihin ni Pablo, kayong may mga kaloob, ikaw na may kaloob ng pag-awit, pagpapahayag, mga aral, pagpapaliwanag at mga wika, isagawa ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay ng iglesia. Kasi yun ay isa sa mga layunin ng pagsamba. Hindi ko sinasabing yun lamang ang layunin. Kaya nga po ang ating punto ay tinawag nating isang layunin ng pagsamba ay pagpapatibay. Alam natin ang pangunahing layunin ng pagsamba is to behold our God. Pero as we behold our God, connected dito, at ito ay non-negotiable na bunga, inevitable na bunga ng pag-behold sa Diyos ay ang mapatibay ang bawat miyembro ng iglesia.
Hindi sinasabi ni Pablo na masama ang mga kaloob. Ang problema ay kapag ang sarili ang sentro sa paggamit ng kaloob sa halip na ang kapakanan at pagpapatibay ng buong iglesia. May dahilan kung bakit ganito na lamang ang mga pananalita ni Pablo. Na sa paghimok niya, Nes, gamitin niyo ang inyong mga kaloob dahil may pag-awit sa iglesia. So yung may kaloob ng pag-awit, pamunuan mo ang pag-awit. Pero kayong lahat, sa mga mangangaral, sa mga may gift ng tongues, sa mga may gift of prophecy, isagawa ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay ng iglesia. Ang mga ngaral ay dapat magsagawa ng kanyang paghahanda sa paraang magiging malinaw ang kanyang pagpapahayag ng salita. May pag-iinsayong ginagawa ang umaawit sa iglesia. At isa pa, may pagtitimpi o pagpipigil sa sarili ang mga may pahayag at may wika. Kasi itong mga itong talagang sabihin nating hayok na gamitin ang kanilang mga kaloob kahit karibok na ang mangyayari, kahit magkagulo pa. At makikita natin yon habang nilalakbay natin ang ating mga talata. Dito natin makikita yung tinatawag nating prinsipyo na biblikal na tinatawag nating regulative principle of worship. Ang ibig sabihin nun ay kailangan para magkaroon ng kaayusan at magkaroon ng pagpapatibay na maganap sa tuwing sumasamba ay tayo dun lamang sumangguni sa banal na kasulatan. Specifically, yung tinatawag nating New Testament prescriptions, Tagalog kung ano lamang ang inilagay sa bagong tipan, yun lamang ang ating gagawin sa ating pagsamba. At pag wala doon, automatic, hindi natin ito dapat na gawin. At ito yung magdudulot ng pagpapatibay. Bakit? Kasi magkakaroon ng kaayusan. Yun yung napakahalagang dulot nito. Ang kaunawaan, magdudulot ng kaayusan na magdudulot ng pagpapatibay. Ganoon po nangyayari yung pagpapatibay ng bawat membro ng iglesia. Kaya ang tanong natin dapat sa bawat bahagi ng pagsamba ay hindi, nalulugod ba ang aking damdamin? Am I being stirred up? Nag-enjoy ba ako? Na-entertain ba ako? Ganyan ang marami ngayon. Kagaya ng banggit ko kanina. Ang pagpasok nila sa panambahan is not to worship but to be entertained. At hindi dapat ganun ang ating mga tanong, kundi naluluwalhati ba ang Diyos sa aming ginagawang pagsamba? Kasi oras na ang Diyos ay naluluwalhati, kadugtong na nito ay mapapatibay ka. Pag ang Diyos, ulitin ko, ay naluluwalhati sa ating pagsamba, napapatibay ang bawat membro ng iglesia. Dahil na isasagawa ang layunin kung ba't ka nilikha at ba't tayo niligtas. At yun ay luwalhatiin ng Diyos at ang ikagalak sa magpakailanman. When our purpose is being lived out, pag ang ating layunin kung bakit tayo nilikha ay tinubos ay pamumuhay natin, napapatibay tayo. Tingnan nyo, kung kailan tayo nabubuhay ng sanungat sa kung anong layunin ng Diyos kung ba't tayo niligtas at nilikha, doon tayo nagiging mahina. Di nyo ba napansin? Why? Because it goes against the purpose in which why Christ redeemed and created us. Kasi ito'y sumasalungat sa layunin niya. Ngunit kung tayo ay kanyang o tayo ay aligned sa kanyang layunin, doon tayo tumitibay. Doon tayo lumalakas. Doon tayo lalong nagkakaroon ng pananampalataya at sa paglakas ng ating pananampalataya, napapalakas din ng iba. Dahil tayo nagiging halimbawa para sa kanila at kaya tayo din nila sa komunidad ay para din sa layunin na ito. Hindi tayo niligtas ng ating Panginoong Hesukristo para lamang tayo ay ma-entertain. Hindi ibinuhos ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay. Hindi ibinigay ng Diyos ang mga kanyang buhay upang bigyan lamang o pakainin lamang ang mga pita ng ating laman sa pagsamba. Napakahalaga ng ginawang pagtubos ng ating Panginoon at ganun pa rin naman ang paraan ng kaligtasan na sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at pagsampalataya sa ginawa sa krus ni Hesukristo at sa kanyang muling pagkabuhay, doon ka lamang makakatagpo ng kapatawaran. Doon lamang mapapanumbalik ang iyong buhay na ayon sa layunin na nilikha at niligtas ka ng Diyos at yun ang inuwalhatiin siya at siya ay paluguran o ikagalak magpakailanman. Doon lamang magkakaroon ng tunay na katuturan ang buhay ng bawat isa. At pag nagkaroon ng katuturan ng buhay mo, ang buhay ng bawat isang naliligtas kay Jesucristo, ang kaayusan ay siyang nagaganap. Yun po napakahalagang tanong natin. Naluluwalhati ba ang Diyos? Napapatibay ba ako at ang buong iglesia ng Diyos
sa aming ginagawang pagsamba. Sa mga awiting ating pinipili tuwing araw ng linggo, which I know ay limitado, kakaunti. I'm not really for the numbers, ilan ang himno na alam. Basta kahit anong himno, ilan man ang bilang ng alam ng isang iglesia, basta ito'y nagtataguyod at nagpapaalala sa mga katotohanan ng Ebanghelyo, sa mga katangian ng Diyos, at sa kalooban ng ating Diyos, ito'y makapagpapatibay sa iglesia. Kaysa tayo magkaroon ng pagkadami-daming awitin na paulit-ulit ang liriko at walang kinalaman sa mga bagay ng Diyos, na para bang sa ating pag-awit para sa Diyos ay tayo nanghaharana ng kung sino man. Ay hindi ganoon, at ganoon ang maraming musika ngayon. Mga pagtuturo na walang kinalaman sa salita ng Diyos, na pagkatapos basahin ang salita ng Diyos ay tungkol na sa buhay ng mangangaral ang kanyang ipapahayag. Na sa halip na mga bagay patungkol sa tamang pagkilala sa kabanalan ng Diyos ang ipahayag, o na nagbubunyag sa ating pagkamakasalanan at pangangailangan sa biyaya ng Diyos, ay puro pang self-esteem na mga pangangaral ang ipinapahayag. O di kaya naman minsan may mga iglesia, may mga simbahan na kung saan meron silang bahagi sa kanilang pagsamba na sabay-sabay na parang umiimbento ng bagong lingwahe ang mga tao, sabay-sabay silang nagsasalita ng wikang hindi pa naiimbento sa daigdig na ito, at itinuturing nila yung isang uri ng pagsamba kahit wala namang nakakaunawa sa kanila. Maging yung mga nagsasalita kung ano ang kanilang sinasabi. Yun yung sinasabi ni Pablo na nagsasalita ka lang sa hangin. Hindi dapat ganoon ang maganap kung ang ating layunin ay nakaangkla at pareha sa layunin ng Diyos kung bakit tayo sumasamba, at ito ay upang mapatibay ang iglesia. Kaya nga po, sigihin natin sa ating pagsamba na tumibay ang bawat miyembro ng ating iglesia. Hangarin natin ang mga kaloob, pero hangarin din natin na sa paggamit natin ng mga kaloob sa bawat bahagi ng pagsamba, sa mga maa-assign sa tungkulin na iyon, ay mapatibay ang bawat isang miyembro. Na tayo makaunawa, na sa pagkakaunawa natin mangyari ang kaayusan dahil atin sa pag-unawa natin sa Diyos, atin siyang tinututukan pa. As we behold our God, order takes place. Sanctification takes place when we behold our God. Dumako tayo sa ikalawa. Ang hangarin sa pagsamba ay kaliwanagan at kaunawaan. Mapapansin natin na tinatalakay ni Pablo ang tungkol sa pagsasalita ng wika at propesiya. Ang punto niya ay simple lamang. Kung hindi naiintindihan, hindi nagpapatibay. Yun yung nais niyang sabihin. Isa ka nakakita ng hindi mo naintindihan tapos ay nakinabang ka doon. Minsan, dahil nahihiya lang tayong ipaulit sa iba, pag may sinabi sila, ay, sumasakayo ka ba? Umuoo ka na lang kahit di mo naman naintindihan. Pero ang nangyari, nakinabang ka ba? Napatibay ka ba? Ang sagot ay hindi. Lalo't higit pa, noong mga panahong ito na namamayagpag pa o meron pa na nag-i-exist na mga sign gifts kagaya ng tongues and prophecy, pag yun ay ginagawa nila sa paraang hindi makakatulong, sa paraang magkakagulo sila, sa paraang walang kaayusan, walang makakaunawa sa kanila, walang makakaintindi. Dapat ang hangarin natin sa pagsamba ay kaliwanagan at kaunawaan. Makikita natin dito, kaya hinihimok ni Pablo na huwag kayong magsabay-sabay. Diba sabi niya sa verse 27, kung magsasalita na iba't ibang wika, dapat dalawa, pinakamarami ng tatlo. Bakit? So, noong mga panahon nila, talaga, ang gifted sana ng church, ang daming may gift of tongues. Ang problema, gusto nilang magsabay-sabay. Ay, pakinggan mo ako, and so on. Sabi niya, hindi ganoon. Dalawa, pinakamarami na ang tatlo, at ito pa, isa-isa lang kayong magsasalita, hindi kayo pwedeng sabay-sabay. At hindi lang yun. Kung may magsasalita na ibang wika, para lahat ay makaunawa, dapat may taga-interpret. May magpapaliwanag. At kung walang ganoon, anong sabi ni Pablo? Tingnan yung sabi ni Pablo, hindi kayo binabawalan, pero kung walang magpapaliwanag at kayo'y magsasabay-sabay na hindi makakaunawa ang mga tao, tumahimik na lamang kayo. At gusto mo talagang makipag-usap? Kausapin mo ang sarili mo at ang Diyos.
God would definitely understand. Omniscient siya. But it beats the purpose that other believers should also understand and should be edified. Kahit sa pagpapahayag ng propesiya nung panahon ito, 2 o 3 tao, at hindi rin sila pwedeng sabay-sabay. At ang iba ay kailangan nilang suriin sa kasulatan, 'di ba pinag-distinguish natin yung prophecy at saka ang teaching or preaching. Noong mga panahong ito hindi na nag-a-apply, kaya tinitake natin principally, kaya huwag kayo magtaka kung bakit kaya sa panahon ngayon walang 2 o 3 nasa unahan. Tas isa-isa sila. Kasi wala nang sign gifts ngayon. Na-gets nyo ba? Hindi na kailangan ng ganoon ngayon. Pero sa mga Q&A sa conference, hindi mo pwedeng sabay-sabay din nasagot yung mga speaker. Di ba? Isa-isa din lang. So, makikita nyo, somehow may principle that still applies somehow today. Pero ang nais sabihin dito ay talagang kailangan kaunawaan pa rin. Kaliwanagan. Kailangan malinaw. Kailangan maliwanagan ng mga tao. Kailangan maunawaan ng mga tao. Kasi baliwala ang ating kaloob kahit gaano pa yung ka-nurtured. Kung walang kaayusan natin isasagawa, walang maliliwanagan, walang makakaunawa. At sabi dito sa verse 30, kaya nga isa-isa lang, pag may dumating na pahayag sa isang nakaupo, dapat munang tumahimik ang nauna. Huwag kayong magsabay-sabay. Sinabi naman ni Pablo, pwede namang magpahayag lahat ng may gift of prophecy, basta sunod-sunod. Hindi sabay-sabay. Ano ang dahilan? Ito'y layunin. Upang ang lahat ay matuto. At ang lahat ay mapasigla. Ang paghahangad na layunin na mapatibay ay sa pamamagitan ng paghahangad at pagsasagawa ng pursigihin ni kaliwanagan at kaunawaan. Ang mga espiritu ng mga propeta ay nasa pamamahala ng mga propeta. At sinabi ni Apostol Pablo kung ba't niya sinasabi ang mga bagay na ito, sapagkat ang Diyos ay ay hindi Diyos ng kaguluhan. Yun muna yung negation. Malimit ang mga hod yung ganito. Negation muna, tas yung affirmation. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kontrang-kontra si Pablo sa kaguluhan. Kontrang-kontra si Pablo sa kalituhan, sapagkat sa argumento niyang ito, bagamat mahalagang makaunawa ang mga tao, pero pinaka-argumento niya talaga is ito, hindi ito nagsasalamin sa kalikasan ng ating Diyos. Isipin mo kung ang iglesia na kumakatawan na kaharian ni Kristo dito sa daigdig, kinakatawan ang hari nilang si Hesukristo, kinakatawan ng ating Diyos, Diyos na kung saan na hindi Diyos ng kalituhan o kaguluhan, kundi ng kaayusan at ng kapayapaan, makikita ang mga tao ng Diyos na nagkakagulo. And I don't mean just arguments, bagamat isa itong klase ng kaguluhan, pero tinutukoy dito ay ang mga tao ay nalilito. Una, sa kanino ba ako makikinig? Sabay-sabay ito. Diba? Sabi, suriin ko daw yung ipinapahayag. Kung ito ay tama, sino munang susuriin ko? Alam nyo, nangyayari yan minsan sa paglilitrato. Bigla ko naisip yung paglilitrato. Minsan maglilitrato ang isang grupo, tapos may 3 maglilitrato dyan. Saan ba ako titingin? Tapos makikita mo kung isang grupo o isang pangkat yung lilitratuhan, may mga nakatingin doon, may nakatingin doon sa kabila, may nakatingin doon paglabas ng finished product. Ang gulo. Kapag ganoon. Isipin mo kung sa ganong paraan ay nangyayari sa iglesia, kanino ako makikinig? Sino ang aking unang susuriin? Sabay-sabay sila hanggang sa mga tao ay maguluhan na at mawalan na ng gana na magnais na makaunawa. Ang salita ng Diyos, ang mga bagay ng Diyos ay ipinapangaral ng may kalinawan. Hindi ito dapat ikinukubli sa kalituhan o sa kaguluhan. Kahit gaano pa kaganda ang salita ng Diyos na may papahayag, kung ito'y ginagawa sa isang paraang nakakalito o magulo. Sa halip na yung inilantad, lagi yung tatandaan, may dahilan kung ba't nilantad ng Diyos ang kasulatan. Kung ilalantad natin yung nilalaman ng kasulatan sa parang ikinukubli ang tamang kaunawaan nito, it beats the purpose.
Kaya dapat natin na gawin ang lahat ng may kaangkupan. Sabi nga sa Colossians 4:4, nung nahingi ng panalangin si Pablo patungkol sa pagbubukas ng Diyos ng oportunidad para sa Ebanghelyo, isa sa mga sabi ni Pablo, ipanalangin ninyo na sa pagsasalita ko ay maipahayag ko ito ng malinaw. Napakahalaga po ng kalinawan. Napakahalaga ng kaayusan. Napakahalaga ng kalinawan. Sapagkat ang kaayusan ay bunga ng gawain ng Espiritu. Anong sabi ni Jesus Christ nung kanya ipapadala ang banal na Espiritu? Sabi niya sa mga apostol, ang dadali ng banal na Espiritu ay kaunawaan, o tamang kaunawaan tungkol saan? Righteousness, diba? Sin, justice. Kaya nga anumang kalituhan na magaganap sa iglesia ay hindi galing sa banal na Espiritu. Tayo ay mga taong inaasahang pinapanahanan at ginagabayan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sabi nga ni William Perkins, ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng kaayusan. Kaya nga anumang kalituhan na mangyari sa iglesia ay hindi maaaring manggaling sa Kanya. Ganon din ang sentiment ni Thomas Watson na sinasabi ang pagsambang hindi nagdudulot ng kaunawaan ay parang katawang walang kaluluwa. Ba't natin ipupusigi ang kaayusan? Again, dahil ito ay sumasalamin sa katangian ng Diyos, who is the God of order and not of disorder. Alam niyo po, sa darating na Martes sa February 10 ay kaarawan na muli ni Tita Lerma. Kaarawan na po niya muli. At natatandaan ko na ako'y naroon sa kanila, ay doon ako natuto kung paano maging maayos. Ako'y sabihin nating samlang na tao dati, burara, walang kaayusan. At nung ako'y maparoon, napansin ko na sa kanilang mag-asawa kung gaano sila kasinop at kaayos. At ganun din ay tinuro nila iyon sa akin. At isa sa mga laging sinasabi nila, sa tahanang ito, laging sinasabi nila, nung buhay si Tita Lerma, ansing sa tahanang ito, dapat laging maayos tayo. Katangian ng mag-asawa at naging katangian din ng mga anak nila ang pagiging maayos. At dahil ako ay nasa sambahayan nila, nahubog din ako na maging maayos. Ang iglesia po ay ang sambahayan ng Diyos. Yun ang lagi nating tandaan. Hindi natin to sambahayan. Tayo ay pinatira dito. Pero ito ay sambahayan ng Diyos. At dahil ang Diyos na kung saan inagpatira sa atin sa kanyang sambahayan ay ang Diyos ng kaayusan, we should learn well from Him. To be in order. To not be confusing. Lalo na sa mga bagay ng ating Panginoong Diyos. Pagsigihin natin ang kalinawan at ang kaunawaan sa bawat nating pagtitipon at paggamit ng ating kaloob sa iglesia. Dumako tayo sa ikatlo. Ang autoridad sa pagsamba ay ang banal na kasulatan. Dito nagiging sensitibo ang ating teksto. Pero hindi natin dapat ito iwasan. Ipinapakita dito ni Pablo na ang pagsamba ay may kaayusang itinakda ng Diyos. Hindi ng kultura, hindi rin ng personal na preferensya. Sa ating mga pagsamba ngayon, nakikita natin sa ibang mga nag-aangking sila'y iglesia. Ang kanilang pagsamba ay kung ano yung kanilang preferred. Kung ano ang uso. Diba? Kung ano ang pwedeng makapag-akit sa mga ibang mga tao, sa mga musikero, sa mga kabataan. Hindi ako against na magkaroon ng kape sa iglesia, pero ang kanila minsan, nini-endorse sila, masarap ang kape sa amin. Kaya dito kayo sumamba. Hindi ganoon ang sinasabi ng kasulatan. Upang magkaroon ng angkop at maayos na pagsamba at pagsambang naaayon sa Espiritu at katotohanan, lagi nating ituring na ang otoridad maging sa pagsamba sa iglesia ay walang iba kundi ang banal na kasulatan lamang. Sola Scriptura is so essential to worship. Lagi nating tatandaan po itong bagay na ito. Makikita natin yan sa ating mga talata dito na kaya may pagkasensitibo ay ito kinagagalit ng ibang tao. Kaya sabihin nila, ang mga babae dapat tumahimik sa iglesia. At ang isa pa,
Sinasabi rin dito, dapat daw hindi sabay-sabay, wala daw dapat sabay-sabay na speaking in tongues. Sa mga Pentecostal, meron silang mga bahagi ng pagsamba, nag-i-speak sila ng tongues ng sabay-sabay, umiimbento sila ng bagong dialekto ng sabay-sabay na hindi naman pa nag-i-exist. Pero ano ba dapat ang ating pamantayan? Ang na-offend lang sa mga sinasabi na dapat isaalang-alang sa pagsamba ay yung mga tao na ayaw kilalanin ng tama ang Diyos. Hindi pagbababa sa halaga ng babae nang sinasabi dito ni Pablo na mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia. Paano natin masasabi na ito'y dapat hindi ikagalit, hindi dapat i-offend, hindi ito nagbabawas sa kahalagahan ng isang babae sa iglesia? Dahil dito makikita natin paulit-ulit na sinabi ni Pablo na yung mga sinasabi niyang ito ay ito. Kung inaakala ng sino man, verse 37, na siya'y propeta o espiritual, dapat niya kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Sola Scriptura. Ang mga bagay na ito na aking sinasabi sa inyo, ito'y galing sa Diyos. Salita ito ng Diyos. Verse 34, ang mga babae kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi pinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon magsalita. Kailangan sila magpasakop. Anong sabi? Gaya ng sinasabi ng kautusan as being said in the Old Testament. Argumento ni Pablo, hindi ko ito preferensya. Ito ang sabi ng kasulatang mayroon tayo. Ito'y utos ng Diyos sa atin. Kunin natin ang konteksto para walang babaeng na-offend. Hindi ibig sabihin na hindi pwede talagang magsalita at all ng mga babae. Ang context dito, hindi sila pwedeng magsalita sa unahan. Sa pag-worship, hindi pwedeng mangaral ang babae. Yun yung konteksto dito. Isa pa, ang mga babae, kapag nasa kalagitnaan ng panambahan, kung may tanong sa kanila, anong masabi? Pag may nagpahayag ng propesiya, unawain, suriin. Minsan, in order for that to occur, you have to ask questions. Tama ba? Hindi tama na kung kailan nasa kalagitnaan ng may nangangaral, saka ka magtatanong sa iba. Tama ba? Kaya nga, lagi sinasabi, may oras po tayo for question and answer mamaya. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Ang ibang mga kababaihan, hindi makapag-antay. Ang ginagawa nila, hindi pa tapos yung pagpapahayag, maaari ng propesiya o ng aral, ay nagtatanong na yung ibang babae sa kanilang asawa. Kaya nga sabi dito ni Pablo, pag magtatanong ka, kung mayroon kang nais malaman, hindi lang basta itanong mo sa iyong asawa, itanong mo pag nasa bahay na kayo. Kasi ang prinsipyo, huwag kang magtanong kung kailan nasa kalagitnaan ng pangangaral kasi nakaka-interrupt yun. Isipin nyo kung may nangangaral dito, tas may kanya-kanyang huntahan dyan sa upuan. Tanong man yan o hindi. It does distract people. Tama ba? At dahil ang goal is kaunawaan at kalinawan, it invalidates or rather it beats the purpose for understanding and clarity to occur. Yun yung kailangan nating tandaan. Hindi ito pagpapawalang halaga sa mga babae. It's just, kasama rito ay yung pagkilala na ang mga lalaki at mga babae, bagamat kinreate sa imahe ng Diyos, equal in value, pero magkaiba ang kanilang tungkulin. Kaya nga sabi rin ni Pablo in 1 Timothy chapter 2 verses 11 to 12, ang mga babae dapat matuto ng tahimik at nagpapasakop. Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Again, sa context ito ng worship. Ang pananahimik dito ay sa konteksto ng hindi ka pwedeng ang siyang mangaral sa unahan. Sa mga panahon ngayon, may mga iglesia na dahil hindi sila sola scriptura, may mga iglesyang may mga babaeng mangangaral at pastor pag worship service. Pwede naman mangaral ang mga babae sa mga kapwa babae, sa mga kabataan, or even in conferences, basta hindi worship service ang konteksto. Pero dapat nating tingnan sa mga panahong maaaring nahihirapan tayo na tanggapin ng mga ganitong bagay. Ay, hindi gusto ko magpalsak sa worship ng ganito. Hindi dapat may special number. Dati ginagawa natin yan, inalis na natin ngayon. Bakit? Sola Scriptura po kasi. Ang otoridad sa pagsamba ay ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ng pinakamataas na otoridad sa lahat ng aspeto ukol sa buhay at sa
pananampalataya. Magang espiritual na kaloob ay nasa ilalim ng otoridad ng salita ng Diyos. Nakikita natin yan sa ating mga talata. Paano ba yan gamitin? Paano ba yan hangarin? Dapat yan ay gawin ng may pag-ibig at pagmamahal. Kaya nga sa pagsamba, walang dapat ang sabi ko. Sa halip, dapat ay ang sabi ng Panginoon. Kagaya ng sabi ni Pablo, utos ito ng Panginoon. Sabi ni John Calvin sa Institutes, hindi sinasang-ayunan ng Diyos ang lahat ng paraan ng pagsamba na hindi malinaw na pinahihintulutan ng kanyang salita. At ganun din ang saloobin ni Ulrich Zwingli, anumang bagay na walang malinaw na batayan mula sa kasulatan ay ipinagbabawal sa pagsamba. New Testament prescription. Yung iba, pati mga pagsamba sa Old Testament, isinasama. Kaya daw, pwede daw may sayawan. Eh dito makikita natin, verse 26, may nakalagay bang may sayawan? Ang sabi may awit, walang sayawan. Tama ba? Sa ibang iglesia, may mga nagsasayawan, may tinatawag silang dance ministry. Gusto niyo ba magtayo ng ganoon dito? Diba? Wala namang ganoon. Ano, hindi sayawan, hindi disco ang dinadayo mo pag sumasamba ka. Hindi interpretative dance ang ating dinadayo pagka tayo ay sumasamba. Hindi tayo dumadating sa pagsamba para gumiling at maghiyawan at maglundagan. Hindi po yun nagdadala ng kaayusan. Kaya nga lagi nating ituring na ang tanging otoridad at sanggunian sa bawat bahagi ng pagsamba ay walang iba kundi ang banal na kasulatan lamang. Dumako po tayo sa huli. Ang paglilingkod sa pagsamba ay may kalaya at kaayusan. Wala namang pinagbabawal si Pablo sa paggamit ng kaloob. Nabanggit ko pa hapyaw to last Sunday, kaya hindi ko na masyadong patatagalin itong huling punto. Sinabi ni Pablo, naisin ninyong mabuti ang makapagpahayag ng propesiya, not to say na wala nang silbi ang mga may kaloob ng wika. Sabi ni Pablo, naisin ninyo, sa madaling salita, naisin ninyo na makapagpaunawa. Pero wag nyo namang ipagbawal ang pagsasalita sa iba't ibang mga wika. Sa prinsipyo natin ngayon, di ba, hangarin natin tayo makapagturo at makapagpahayag ng malinaw ng salita ng Diyos, pero wag naman nating ipagbawal o wag nating i-discriminate yung iba ang kaloob. Ano, hindi naman siya pinagbabawal. Ito lamang ang kailangan nating tandaan dahil sola scriptura at ang salita ng Diyos ay nagbubunyag ng katangian ng Diyos that He is the God of order and not disorder. Gayunmay, dapat isagawa, yes, may kalayaan sa paglilingkod, may kalayaan sa paggamit ng kaloob, sa pagsamba, gayunmay, dapat isagawa ang lahat ng mga bagay sa karapat-dapat. Pag sinabi natin karapat-dapat, ayon sa kasulatan, angkop, at maayos na paraan. Yun yung kailangan nating tandaan. Walang nagbabawal na may umawit dito sa unahan, kagaya ng ginagawa ni Sedi. Pwedeng iba rin naman na mag-song lead. Minsan ang ating diakono ang nagsosong lead sa atin. Diba? Minsan may ibang nagpapiano, minsan si Sedi nagpapiano, si Janeco naman ang tutugtog ng gitara, and so on. Pero kung ano pa man, sa iba't ibang pwede rin iba nangangaral minsan dito. Nagtitrain tayo ngayon ng mga mangangaral, eventually hindi na lang ako lagi nyo makikita nakatindig dito. Lord willing, sana si Deacon Denden at saka si Joms, no, sa takdang panahon. Pati kayo, kung sino pang mahagip ng ating pagtitrain. Pero ano man, lagi nating isaalang-alang, isagawa natin ang lahat ng mga bagay sa karapat-dapat na paraan, ng may kalinawan, at sa maayos na paraan. Hindi nagkakaribok tayo. Ano bang sunod na bahagi? Sino na ba ang tatayo doon? So, tayo ay may kahandaan din na isinasaalang-alang dahil ang ating Panginoon ay ang Panginoon ng kaayusan at ang Panginoon ng kalinawan. Kailangan ng ating malayang paggamit din ng kaloob ay nasa ilalim o nakapaloob sa kaayusan. Na ibig sabihin, ito ay dapat nasa ilalim ng otoridad ng salita ng Diyos. Ngayon, sa ating pagtatapos, ito ang biblikal na pagsamba bilang paalala. May layuning magpatibay ng iglesia. May hangaring magbigay liwanag at kaunawaan. May pagkilala sa otoridad ng kasulatan. At may kalayaang maglingkod ng may kaayusan. Mga kapatid, atin pong alalahanin na ang ating pagsamba ay muli salamin o pagsasalamin natin o pagkilala
sa ating Diyos na sinasamba. Ang ating Diyos ay ang Diyos ng kabanalan, ang Diyos ng kabiyayaan, Diyos ng katotohanan, Diyos ng kapayapaan, at Diyos ng kaayusan. Kaya sa tuwing tayo nagtitipon, naway ito ang ating maging tanong sa ating mga sarili. Paano sa pagsambang ito, lalong ako'y mapapatibay, lalong ang aking mga kapatid ay mapapatibay, at higit sa lahat, maluluwalhati naming sama-sama ang aming Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan Niya, at para sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 11, in verse 36. Hari nawa, ang mga bagay na ito na ating nasilayan ngayon ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So tayo pong manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa Kanyang naging mensahe para sa atin. Aming pong dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga talatang inihain mo sa amin na hari nawang magdala sa aming kalusugan at kapahingahan sa aming kaluluwa. Hari nawa ay mahulman ito ang aming buhay pagsamba o aming Panginoong Diyos. Mahulman ito ang aming paggamit ng aming mga kaloob. Mahulman ito, Panginoon, ang aming layuning na sana'y makaunawa at maliwanagan ng bawat isa. Mahulman ito, Panginoon, na sana sa aming pagsamba at maging sa aming buhay, aming iangkop ang aming sarili na salaminin ang iyong mga katangian. Salamat, Panginoon, at binigyan mo sa amin ang kasulatan na naglalantad, hindi lamang sa kung sino ka, ngunit ng iyong kalooban, na ito ang hangad ng bawat mong nililigtas kay Hesukristo, at binigay mo sa amin ang panuntunan, ang liwanag, ang pamantayan upang aming maisagawa ang buhay na kaluwalhati sa iyo at ang pagsamba na nararapat para sa iyo. Nawa marami pa po, Panginoon, ng mga iglesia na patuloy na ipursigihin ang kaayusan at ang kalinawan sa kanilang pagsamba. At maging ng ibang mga iglesia na maaaring hindi pa nasa regulative principle of worship, sana sila'y matauhan, Panginoon. Sana kanilang makita yung pangangailangan ng reformasyon sa kanilang iglesia na ang pinakamahalaga na bahagi ng buhay pananampalataya, which is worship, ay kanilang ihulmati ang kop ng naayon po sa autoridad ng kasulatan. Maraming salamat po sa mga bagay na ito, o aming Panginoong Diyos. Ikaw nga po nawa ang tumanggap ng kaluwalhatian sa magiging resulta ng salitang na ipahayag ngayong umaga. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo. Tayo po ay awit. Ang atin po munang awitin ay, ano ba ito nakalagay dito? All glory be to Christ. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.